Alright, andito na tayo sa Paris. Bakit na ako dito sa kwarto ko? Kasi napakaganda sa baba. Kaya lamang ang problema, pag nag-vlog ka, nag-e-echo siya. So, anyway, alam ko ang gusto nyo makibalita kay Isko at saka kay Hani Lacuna. Kaya lang may masamang balita ako kay Hani Lacuna. Nagka-problema si Hani Lacuna. Namaga yung uso ni Hani Lacuna. Hindi kinaya ng lipstick. Hindi ko alam kung dahil sa paninira kay Isko, ay hindi kinaya ng lipstick. Ayaw ko kung kakayanin ng lipstick yun. Hindi, baka talagang si Ate Bella Flores ay talagang ganoon na talaga ang lips niya. Anyway, alright, pero hindi yun ang problema ni ni Ate Bella Flores. Ang problema niya, in the last few months, napakahaba ng issue doon sa awayan nila at sa husgado itong yung kabataang barangay, So, nag-aaway sila dahil nakontrol ng mga Lacuna kasi sa konseho, meron din yung may minority leader at saka yung majority leader, di ba? Yung minority leader daw ay dapat sila may hawak ng kabataang barangay. Pero kinontrol pa rin nila. So nag-aaway ngayon doon sa ganung bagay. So ang problema kasi pagka Kamag-anak Incorporated, ginagawa kasi negosyo itong alam niyo na sa atin yung mga politiko ginagawa nilang negosyo ang pamamahala sa gobyerno. So yun ay ang problema, na-miscalculate ata ni Hani Lacuna na every time na mag-eleksyon ay dumadagdag na botante. Yun. Yun ang problema doon. So, galit sa kanya yung mga kabataan. Hindi naman alam ni Hani Lacuna na lalaban si Isko Moreno . So, anyway, pero ito naman lately, just a few weeks ago, mas mainit ang issue dito sa Kamag-anak Incorporated. Dahil, again, isang barangay pala na kamag-anak ng Lacuna ang nakapwesto diyan sa gobyerno ng Maynila. So, yung mga mahihirap na tao ay talaga at pag napoprostrate, parang napakasagwa nga naman talaga. It's a bad practice, doon sa mga tao na parang kailangan may dikit ka sa angka ng mga Lacuna kung may mga kailangan ka sa gobyerno. That is bad, Kaya umabot sa punto na talagang nanawagan sila kay Yorme na bumalik, At again, uulitin natin yung nakaraang vlog natin na nasayang yung momentum, Si Isko ay gustong gawing ang vision ni Isko ay gawing Singapore ang Maynila. So, but there's no doubt kay Isko dahil may resibo At maraming nag-i-invest kay Isko, madaming nagtitiwala. Merong roadmap si Isko kung paano gawin to. Yun nga, nung pumasok na itong Kamag-anak Incorporated ay na-compromise itong mga vision ni Isko. So, ganun pa man, ay magpa-plan B ang Lacuna. Bukod sa nagda-damage control ang Lacuna dahil doon sa mga namatay na 3 taon, walang progress. At ang plan din nila ay siraan na si Isko Moreno. Everybody can put dirt to somebody. Kaya lamang ay dumadami naman ang matatalinong
tao dahil maraming mga kaya si Isko ay nagkaroon ng Isko niyan ay dahil yun talaga ang gusto ng pagbabago at saka matatalino yung mga taong to. Alam nila na hindi nambobola si Isko. Alam nila na pag nagkamay siya, nakaharap yung mga mahihirap, ay totoong mahirap ito, hindi ito nambobola. Yun, Kaya andito pa rin tayo kay Isko Moreno. So, however, ang pagbablog daw ni Pilosopong Mamay ay hindi masyado aggressive na katulad ng ibang vlogger na tuloy-tuloy. Nabansagan niya tayong tamad na vlogger eh. Hindi ako gumagamit ng mga bawa may mga news na mga malalaki tapos kukunin ko na yung materialis nila. Ang katuwiran ko kasi may mga reporter doon na nagpakahirap, nagpainit, tapos kukunin ko lang yung materialis nila, ilalagay ko sa akin at ipapanood ko sa inyo, ay dadami sigurado ang views ko noon dahil doon manonood. Pero it's not about money. And then meron minsan yung iba naman may mga maliit na na cellphone ipapakita sa inyo yung at si may katibayan nga naman na yung binabalita nila. Might as well na pumunta ka sa mga ANC at sa mga balita at widescreen pa, di ba? So yun naman ang pinanggagalingan ko. Anyway, siguro nasasabi ko lang ito dahil hindi ako full-time vlogger. So anyway, okay din naman pala po yun. Okay din yun dahil yung mga tao naghahanap buhay sa pagbablog. So pero tayo po ay talagang pure Isko na supporter. So kung kayo po ay talagang pure Isko supporter ay dito tayo kay Pilosopong Mamay. Yun nga lang, humingi pati ako ng paumanhin sa mga nakaraan dahil maraming gustong bumili ng t-shirt ni Pilosopong Mamay. Ang problema, hindi naman ako makakommit dahil andito ako sa Amerika ay naghahanap nga ako ng kasangga sa Pilipinas na mag-iimprinta sa akin. Medyo yung sitwasyon ko at saka during that time napakarami kong ginagawa. However, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na yung mga tao na nag-i-inquire sa akin, inililista ko lang. Okay? So anyway, ito yung meron nga tayong ang dami kong mga sombrero na merong sagit neto, para nakabalik na mag, meron akong sagit neto na sombrero, okay? Napakaganda ng t-shirt, okay? Saka may quality pa, meron logo sa likod. Talagang walang hindi ko pa na-organize kaya doon po sa mga tao na na nag-i-inquire tungkol doon sa t-shirt ay ayoko na muna mangako dahil ako napapahiya, pero I'm working on it. Naghahanap talaga ako ng mag-i-imprenta, okay? Sa Metro Manila. At magagabi din sila during that time, nung Isko campaign sa pagka-presidente, active tayo. Maraming nag-i-inquire dito sa t-shirt na to. So hopefully mapanagupay natin yan. And then if something's come up at ibabalita natin. So hanggang dito muna dahil nagpapahinga pa tayo, hindi pa tayo nakakapunta sa bukas, pupunta tayo sa sa tour. Ay hirap mag-English yung mga sa London, tayo, hindi na natin kailangan ng tour guide dahil nag-i-English sa mga tao at saka gumagamit naman tayo ng apps sa telepono. Pero sa Paris, palagay ko mas maganda na yung meron tayong tour guide. So bukas sasama ko kayo sa pagtutur ko. So anyway, dyan lang kayo at marami tayong isosort out ko itong mga nababalita natin kay Isko Moreno at saka may marami naman tayong kaibigan diyan na pag may magandang balita ay di pinapaalam natin sa mga Iskonians.
Alright, finally, naghanap ako ng magmamasahe. Meron pala dito nga maghilot. Ito, Forte Mailot. Anyway, doon tayo sa kwarto. Doon tayo magbablog. Walang maingay dito eh. So, yan, nag-e-echo dito, nag-e-echo. So, doon tayo. Lumabas na kami, kaya lamang ay hindi ako happy sa kinain namin. At liwat, okay? So, doon ako sa kwarto magbablog.